Hello everyone, welcome po at masayang-masayang gabi po sa inyo lahat dahil tayo po ay sumasa inyo dito pa rin yan sa inyong programa tuwing Tuesday night and this is Solution with me and my name is Laverne Ducot. Maraming salamat po for joining me once again at tayo po ay excited to give you the message na alaan sa atin ng Panginoon. But before we move on sa ating mga pag-uusapan, gusto ko munang batiin po lahat ng mga nanonood ngayon at kumusta po kayo? Welcome po sa ating Tuesday night gig. Pag sinabi natin gig, it's growing in grace. Yes, patuloy po tayong lumalago sa ating Panginoon. At syempre pa ay pinupuri natin ang lahat ng mga ginagawa ng Panginoon sa ating mga buhay. Amen? Kayo po ba ay isa sa mga pinagpala ng Panginoon? Kung kayo po ang isa sa mga tinutukoy ko, pakilagay po sa ating comment section. Amen! Pakilagay mo, I am greatly blessed and highly favored because I am deeply loved by my Abba. Amen. Maraming salamat po. And of course, tonight, gusto ko muna batiin na happy belated birthday si Brother Roy Magadia na nag-celebrate ng kanyang birthday last December 12. I think that was Friday. So Brother Roy, sa ngalan po na bumubuo ng ating ministeryo, we would like to greet you ng isang pinagpala at mabiyayang happy birthday. At sa mga nagbe-birthday po ngayon at sa mga nakalipas na araw na sila po ay nag-celebrate ng kanilang birthday, kami po ay nakikigalak sa inyo. At kung posible, pwede na rin kami makikain at samahan kayo sa inyong selebrasyon. So, kumusta po kayo mga kapatid at mga kasama namin tonight? Ako po ay still nandito po sa aming studio at kasama namin kayo ngayon. At gusto ko munang batiin lahat ng ating mga kasama at mga makakasama pa natin mamaya. Of course, salamat nga pala. Gusto ko munang bigyan po ng papuri ang Panginoon sa buhay ng bawat isa last Sunday who celebrated with us yung aming early Christmas celebration. After the church service, kami po ay talaga naman pinagpala. Of course, pinagpala na tayo pero alam mong damang-dama po namin ang pagmamahal ng Panginoon at damang-dama rin po ng inyong lingkod ang pagmamahal ng mga miyembro ng ating church sa Solution Grace Church. As I've said kanina, we celebrated yung ating early Christmas event sa church. That's after the worship service. At maraming salamat sa mga nagbigay ng kanilang oras at pagkain. May mga nagdala po sa mga kapatid natin ng mga pagkain. At talagang nag-uumapaw sa pagkain ang atin pong celebration plus nag-uumapaw din po sa palaro at kasiyahan. And special mention, maraming salamat sa ating mga napakahusay na mga host nung gabing yon. Nung hapon na iyon, sila Ate Amiel Flores at si Kuya Eman Gremio. Talagang dinala tayo sa napaka-taas na antas ng pagdiriwang. And sa lahat po ng mga bumubuo ng ating church at sa mga bisitang dumalo rin sa amin, maraming salamat po. At salamat din for being a good sport sa ating mga palaro na isinagawa. Bagaman napakaliit ng aming lugar dahil po sa kagalakan at dulot sa atin ng Panginoon ay lumalaki po yung church. At talaga po hindi kami magkasya. I should say, lumiliit na yung lugar namin dahil sobrang dami po ng mga sorpresa na ginawa ng Panginoon sa bawat buhay. Amen and amen. And ngayon pong gabing ito, napakaganda pong pag-uusapan natin dahil sadyang napapanahon. Kaya sabi nung song na ating napakinggan, kaya simulan mo lang magpuri sa Panginoon dahil ang ating pag-uusapan ay may kinalaman sa ating mga nakipag-isa na kay Kristo. Gaya po nung sinabi ng first song kanina, tayo mga bagong nilikha ng Diyos kay Kristo. So kung kayo po ay isa sa may mga patutuo kung paano kayo binago ng Diyos bilang mga nakipag-isa kay Kristo, please give us your testimony at pwede nating basahin dito sa ating programa. At ito nga po ay makakapagbigay po ng lakas din sa ating mga kaibigan and of course sa mga nanonood sa atin. At syempre pa, magpaayos pa yung ating mga pag-uusapan. But before that, gusto ko munang batiin lahat ng mga nanonood. Hindi naman lahat, ilan po sa mga nanonood sa atin kasi hindi ko kakayanin talaga. Thank you so much for joining us tonight. At hello din and good evening sa iyo, Sister Jenny Valdez. Kasama rin natin, of course, ang hindi tayo iniiwan. Si Sister Sally Jeronimo Rayo and of course, si Brother Joel na alam ko ay nasa ibang probinsya ngayon. At dalangin po namin, bro, see you on Sunday. Maraming salamat po sa inyong mag-asawa. Once again, Sister Sally and Brother Joel Rayo. Binabati rin natin si Sister Odette
Rakid Soriano, blessed evening po mga kabiyaya, sabi niya. And of course, si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras. Magandang gabi, Nanay. Kumusta po kayo? At binabati rin natin si Brother Fidel Gabiola. Thank you, bro, for being a good sport. Kasama natin si Brother Fidel last Sunday, and of course ang kanyang unika iha na si Ate Chi Gabiola, na alam ko nakikinig via Spotify kasi alam mo na mga kabataan, pinapakinggan daw tayo sa Spotify. And binabati rin natin sila Sister Rose Marie Casoko, nandyan din sila Sister Linlen Macaraeg. I believe si Sister Linlen ay taga Batangas City. Yan, maraming salamat po for joining us tonight. Nandyan din, binabati natin ang mga kaibigan natin sa Taytay, and see you this coming Sunday. Yun naman po ang kanilang celebration ng Christmas on the third Sunday. At ako po ay praise God for that opportunity. Ako po ay binigyan nila ng oportunidad para ibahagi ang mensahe ng Pasko on Sunday. Diyan po yan sa Grace and Truth Christian Church sa Taytay, Rizal. So binabati natin mga kapatiran natin. Nakita ko dito kasama natin, of course, sila Brother Ruel Paganpan, sila Ate Andeng, kasama rin natin. Of course, salamat din for joining us tonight, mga kaibigan. Ayun, si Ate Andeng nandito. And salamat po for joining us tonight. Salamat din sa kila Kuya Makoy. Salamat sa mga kapatiran natin na patuloy pong sumusubaybay at sumusuporta sa ating gawain. Sister Mabel Englisa, I believe siya ay taga Cebu. Kumusta po dyan sa Cebu? Brother Jason Encarnacion, blessed evening din sa iyo, bro. And si Brother Willie o Pastor Willie na nasa China ba si Pastor Willie? Kumusta po kayo dyan? See you soon. And si Ate Sara Flores Lamo na na-miss natin last Sunday. Thank you for joining us tonight. And Sister Luz Peralta is watching right now. Good evening din po sa inyo. Kumusta po kayo? Long time no see. At nandito rin sila. Sino pa? Si Ate Maisa Lapus. Magandang gabi po rin sa inyo. Thank you for joining us tonight. Si Ate Jackie Alcantara. Magandang gabi, Ate Jackie. Isa rin yan sa mga nakigalak nung Sunday. Maraming salamat po for joining us tonight. Yun, sige po, magtawag pa kayo na inyong mga kaibigan, mga kamag-anakan, dahil ito po ay napakagandang topic natin pag-uusapan. At minsan po kasi may nagtanong sa akin tungkol po dito sa ating mga pag-uusapan. Siyempre, patuloy-tuloy lang tayo at walang bibitaw dahil ang ganda po na ating mga tatalakayin. Dito yan sa inyong programa tuwing Tuesday night sa ating pagtalakay sa buhay-buhay. Of course, once again, dito lang yan sa inyong programa. At nagbabalik po tayo dito yan sa ating programa at ang oras natin ay ganap ng 47 minutes after 7. At ako po ang inyong kaibigan and Bible study leader for tonight. My name is Laverne Ducot at welcome po sa Solution with Laverne Ducot. So kumusta po kayo? At ako po ay natutuwa dahil sa nakalipas na araw ay bagaman busy po ang bawat isa. Pero alam natin, binibigyan natin ng panahon talaga ang pag-aaral ng salita ng Panginoon. Alam niyo, bilang mga mananampalataya, importante po na maintindihan natin that the church is not peripheral to the world, but the world should be peripheral to the church. Tayo po bilang mga mananampalataya, hindi po umiikot ang mundo natin sa mundo. Because dapat yung mundo natin umiikot sa ating Panginoon, sa ating mga buhay bilang mga nakay-Kristo Jesus na. So yung ating pang-araw-araw na buhay ay umiikot sa mga kabutihang ginagawa sa atin ng Diyos. Hindi tayo ay nabubuhay sa mundong ito na kung saan ay nakikipagsapalaran, nakikipaglaban, na naging sanhi na ating kalungkutan at pangamba. At dahil ito po ay makaka-epekto sa ating mga buhay sa araw-araw. And tonight, ang ganda po na ating mga tatalakayin at pag-uusapan. Dahil ito po ay may kinalaman sa ating mga buhay-buhay. Kaya po yung ating question for tonight ay ito, na para sa atin po ay bibigyan natin ng tugon mula sa salita ng Panginoon. So, do Christians have one or two natures? Ito po yung sinabi ko kanina na one time, someone asked me, Pastor, ang Kristiyano ba ay merong dalawang kalikasan o isa lang? So, what do you think? So, mga kapatid, ito po yung pag-uusapan natin. So, what do you think?
do Christians have one or two natures? Kasi napaka-importante po ng usapin na ito dahil marami po ang nalilito. Na bakit natin pinag-uusapan ito? Dahil bilang mga mananampalataya, it's important for us to understand yung ating nature, yung ating kalikasan. Kaya nga po yung song natin kanina, Bagong Nilikha. Yan po ay remake. Alam ko, matagal ng song yan ng papuri, pero ni-remake po yan. Ang ganda po ng pagkaka-remake sa atin ng tatluhang tinig mula sa mga papuri singers. So marami pong tao sa ngayon, kasama ilang mga Kristiyano, nakakalungkot, ang may mga samot-saring pananaw, unay sa kanilang pagkatao at hindi po nila binabase yung kanilang pagkakilala sa kanilang mga sarili base sa salita ng Panginoon. Of course, natural po yan para sa mga unbeliever, yung mga taong wala pang relasyon sa Panginoon. Pero nakakalungkot, kaya po tinutubuan ng takot at pangamba ang ilan sa mga kapatiran natin. It's because ang kanila pong pagkakilanlan sa kanilang mga sarili ay base po sa kanilang mga napakinggan lang, sa kanilang mga pakiramdam at hindi po nakabase sa kung anong sinasabi ng salita ng Panginoon para sa kanila. Kung kaya't binabalot po yung kanilang buhay ng mga samot-saring pagkatakot at hindi po sila mabuhay sa isang buhay na payapa na sadyang yung pong kapayapaan kasi, according to John chapter 14 verse 27, ito po yung iniwan sa atin ng Panginoon. So dapat ang default mode ng isang mananampalataya, peaceful. Yes, it's true. Kaya po, kung kayo po isang mananampalataya, gaya po na aking pinost, I think it was last week, ang buhay po ng isang mananampalataya, hindi dapat maligalig, kundi dapat maligaya. So, pakilagay po sa ating comment section. Ang buhay ng isang mananampalataya ay hindi dapat maligalig, kundi maligaya. Lalo tigit, kung alam mo, ba't nga ba tayo dapat maging maligaya at hindi maligalig? Dahil tayo po bilang mga mananampalataya, tayo po ay mga taong nananagana sa grasya o mga taong napupuno ng grasya. Dahil po yung word na grasya or yung word na ginagamit po kay Birheng Maria ay ginamit din po sa atin sa Biblia. Dalawang tao lamang po ang tinukoy na tayo po ay mga accepted or in Greek karitu. Si Birheng Maria, nung siya po ibinalitaan ng anghel na gagamitin siya ng Diyos para ipanganak sa pamagitan niya ang Mesiyas, ang anointed one. At siya po ay itinuring ng Diyos bilang karitu. At alam niyo sinong ikalawang tao na binanggit na mga karitu o highly favored, accepted? Tayo pong mga mananampalataya. Amen and amen. At importante pong maintindihan natin ito dahil kung hindi niyo po naintindihan ang inyong kalagayan na kayo po ay karitu. Pakilagay po sa ating comment section, ako ay karitu. Ibig sabihin, you are accepted. Now, bakit accepted? It's all because of what Jesus has done on the cross. Wala tayong ginawa kung bakit tayo po'y kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. Tayo po'y naging katanggap-tanggap at kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Uulitin ko po at ididiin ko yan. Tayo po ay kalugod-lugod at katanggap-tanggap sa Diyos dahil tayo ay nanampalataya sa kanyang bugtong anak na si Kristo. Dahil tayo pinanampalataya at nilalagak natin ating pagtitiwala sa Panginoon. Ito yung magandang part talaga. Ngayon tayo ay na kay Kristo Jesus. Kaya mababasa po natin yung phrase na ito sa New Testament, in Christ. Pag sinabing in, it's a preposition of location or we call it preposition of place. Ano ibig sabihin ng preposition of place? It tells you what you are today and forevermore. You are now in Christ. And also, it tells you where you are. Nakanino ka na? Nasaan ka na? You are now in Christ Jesus because you have put your faith in Jesus and His finished work on the cross. Because before, when we were not in Christ, we were in Adam. Makasalanan tayo. Dahil po, bilang mga isinilang sa mundong ito, minana natin ang kasalanan ni Adan. And that's why before, nung tayo po hindi pa mga born-again Christian, hindi pa mga believer, hindi pa mga mananampalataya, we call it mananampalataya, tayo po ay na kay Adan. We were in Adam. Take note past tense. We were in Adam. Yun yung ating preposition of location. But the moment you accepted Christ as your Lord and personal Savior, wow, this is good news. Nung tayo po ay sumang-ayon sa paanyaya ng Diyos at tanggapin mo ang kanyang bugtong na anak bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at maniwala ka na siya ay nabuhay mula sa kamatayan, then, ikaw ay na-transfer na from Adam, you are now in Christ Jesus. So that is your position today. You are now in Christ Jesus. So bilang in Christ Jesus,
We are now accepted according to Ephesians chapter 1 verse 6. Or in Greek, ang translation po nito, bagaman sa English ay weak, accepted lang. But in Greek, in the original, you are highly favored or endued with special honor. Amen. So tayo po today, you have to see yourself accepted. Karitu. Ay napaka-importante po makita mo yung sarili mong yan. So alamin natin na bilang mga karitu, let's go back to our question. Do we have one or two natures? Meron ba tayong isa o dalawang kalikasan? That's a good question to answer. And by the way, gusto po namin kayo imbitahan nga pala this coming December 24 at 4 p.m. for in the afternoon and until 6, magkakaroon po tayo ng Christmas service sa ating church. Yes, kung kayo po ay naghahanap ng makakasama, makaka-jamming, on the 24th of December, magkakaroon tayo ng Christmas Eve celebration. That's 4 in the afternoon until 6 in the evening. So please join us. Tayo po ay located sa Tia Maria Sarao Building. That's sa CV Star Avenue, Unit 114. Ground floor lang po ito, Tia Maria Sarao Building. Ito po ay sa may Phil-Am Village. Pagpasok nyo po, hindi naman kayo talaga papasok sa Phil-Am Village. Sa gilid po kami ng All Day Supermarket. Makikita nyo po yung Tia Maria Sarao Building. And join us as we celebrate Christmas, the birth of Christ. Amen. So that once again, that's December 24 at 4 in the afternoon till 6 in the evening. Dala tayo ng konting pagkain at pagsaluhan na natin yung ating Noche Buena after the service. Amen. So excited po kami na makita kayo at para you could join us. Now, sa pagpapatuloy po natin mga pinag-uusapan, tayo po, alam niyo kung kayo po ay wala kay Kristo Jesus, normal po talaga na ang buhay ninyo ay nakikipagsapalaran, talagang puno ng takot at pangamba. Normal yan. Normal sa isang taong wala pang pakikipagrelasyon sa Panginoon na punong-puno ng kabigatan niya kanilang mga puso. Pero, gaya ng sinabi ko kanina, hindi po normal sa isang tao na nakipag-isa kay Kristo na siya po ay maligalig. Dapat siya ay maligaya. Now, kung kayo po ay maligalig sa tanang buhay mo, every week ikaw ay naliligalig, warrior po kayo, something is wrong. Pwedeng hindi po niyo po tinanggap ang Panginoon or pwedeng hindi niyo po napapakinggan ng katotohanan ng salita ng Ebanghelyo. At kung kayo po ay nanonood ngayon, wag po kayong aalis, di po aksidente ang inyong pinapanood ngayon. Ito po ay nilaan ng Diyos para mapakinggan po ninyo. So bilang mananampalataya, hindi po normal sa atin, sa ating mga pakiramdam na tayo po ay naliligalig bagkus sa ating pong natural state, yung ating default mode. It should be peaceful, as I've said kanina. So, ibig sabihin, hindi po natin nararanasan dapat. May mga kalungkutan, pero hindi po nag-i-stay yan. May mga pangamba sa buhay because we still live in this fallen world. But, hindi po ito yung ating default mode. Amen. Kaya po ang buhay natin bilang mga mananampalataya, hindi tayo nakikibaka. Bakit ka makikibaka kung alam mo namang meron kang tagapagligtas? Amen. Alam niyo po, ang kaligtasan na binigay sa atin ng Panginoong Jesus, hindi lamang po one time. Hindi lamang po tayo niligtas from hell patungo sa heaven. Of course, kasama po yun at yun po ay talagang masidhi at matinding biyaya sa atin ng Diyos. But would you believe, and this is good news, ang kaligtasan po natin, kasama po sa scope ng ating salvation, yung ating everyday life. Amen. Ganyan po kabuti ang Panginoon. At naisin po ng Diyos sa atin, ako na ito personally, paniniwala ko. According to what I believe in the Bible. Kalooban po ng Panginoon sa atin na mabuhay ng mahaba. Pero hindi lang basta mahaba. Mabuhay na mahaba and satisfying yung buhay na yun. Hindi yung tipong nakikipagsapalaran ka, nakikibaka ka sa buhay. No, no. Because, ang ganda po ng talatang ito na aking pinangahawakan, it's found in Psalm 91 verse 16. And it says, "With long life, I will satisfy him." Sino yung him dito? Ikaw ito bilang mananampalataya. "And show him my salvation." Now, the word salvation in this passage is really mind-blowing. So, ibig sabihin, kung gusto mo maranasan isang buhay na talaga namang mahaba at punong-puno ng satisfaction, you have to focus first your eyes unto God's salvation. And who is God's salvation? And that is Yeshua. Now, the question is, sino ba si Yeshua? That's a good question. Si Yeshua po ay walang iba kung hindi ang ating Panginoon Hesukristo mismo. Praise God!
So the more po you focus your eyes unto God's salvation, who is Yeshua Himself, Jesus Himself, our Lord Jesus Himself, at hindi po sa mga kaguluhan sa mundong ito. At bagaman marami pong kalungkutan na ibinibigay ang mundong ito, pero hindi tayo, gaya na sinabi ko kanina, the church, us, should not be peripheral to the world, but the world should be peripheral to the church. Amen. Dapat po umiikot ang buhay natin kay Kristo, hindi sa mundo. Amen. At kapag po ang focus natin, ang mata natin ay nakapako, nakabaling sa ating Panginoon Jesucristo, ano po mararanasan natin? Long and satisfied life. Now, if you want this life, please pakilagay po sa ating comment section. Amen and amen. So ito po naman ay hindi po ipinipilit sa mga mananampalatayang hindi naniniwala. Kung hindi po ay naniniwala, hindi po ipipilit ng Diyos. But for me and my house, I believe this passage. With long life, I will satisfy Him, sabi ng Diyos, and show Him my salvation. So pinapakita niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. So it's up to you if you focus your attention to Yeshua Himself. Sino si Yeshua? Once again, it's Jesus Himself. So nasa sa atin po iyon. Meron tayong free will, meron tayong free choice. Ngayon, kung pinapako niyo yung mga mata at binabaling niyo sa kaguluhan ng mundong ito, mararanasan niyo po talaga pagiging maligalig, pagiging aligaga, lagi kayo natataranta, nakikibaka, nakikipagsapalaran sa buhay. Pero ang naisin po ng Diyos sa kanyang mga anak, buhay, naganap at kasiyasiya. Alam niyo, nakakalungkot, meron po ako napanood na isang podcast, sinasabi ng mga mananampalataya dito, na wala naman doon pong ipinangako ang Diyos na kapag tinanggap natin ang Panginoon Jesucristo ng isang buhay na masaya. Alam niyo, nalungkot ako, sabi ko, meron eh. At saka kinakanta natin yung kantang, ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Eh sabi ng mga nagpo-podcast, ng mga napanood ko mananampalataya, wala daw pinangako ang Diyos sa atin kapag tinanggap mo si Jesus bilang iyong Lord and Savior na buhay na masaya. Meron po. Bagaman po ang labas ng ating ginagalawang mundong ito ay magulo, pero ang pangako sa atin na Panginoon, on the inside, meron tayong kapayapaan. And that's why tayo po excited na mabuhay every single day because sabi ng Panginoon sa atin, my peace I live with you, my peace I bequeath to you. Ito yung tinanggap natin. And that's why, importante po maintindihan natin na naparito po ang Panginoon to give us life. At yung buhay na ito ay buhay na ganap at kasiyasiya. At bilang pagpapatunay po sa aking sinasabi, meron pong sinasabi ang Biblia na iniwan sa atin ang buhay na ganap at kasiyasiya. It's found in John 10 verse 10 na halos palagi ako pong ginagamit every Tuesday night pag may Bible study tayo. Now, let's read. I am come, sabi ni Jesus, I am come that they might have life. Yung pong might dito ay may potential. So, merong mga ibang mananampalataya, hindi sila naniniwala. So, hindi nila mararanasan itong life na binabanggit dito. Kaya pala sabi dito ng Panginoon, I am come that they might have life. Now, may potential po sa mga maniniwala, mararanasan po itong life na ito. Now, the word life here, in Greek, it's Zoe. Ano yung Zoe? The God kind of life. Wow! And that they might have it more abundantly. Ako talagang I receive it. Sabi ko, Lord, I believe this. Life abundant. So, merong verse. So, ito po yung paakin ng Panginoon sa atin. Sa katunayan, may sinasabi pang Panginoon sa atin na gusto niya maranasan natin ang langit dito sa lupa. Ipinagpipray nga natin yun eh. Amen? Now, anong sabi ng Panginoon sa atin? Kapag tinanggap natin siya talaga, ako po talagang sinasabi ko ito sa inyo. Kapag kayo po ay tumanggap sa Panginoon at nasa niyo ang Panginoon, you've got it all. Daig mo pa ang SM. Talaga naman, daig mo pa ang mga milyonaryo, bilyonaryo o trilyonaryo. Kapag na kay Kristo ka at ang si Kristo ay nasa iyo, ikaw na ang pinagpalang tao sa balat ng lupa. Amen. Kaya nga po tayo karito, highly favored. Now, let me give you Luke chapter 12 verse 32. Napakaganda po ng verse na ito. Sabi mismo ng ating Panginoong Jesucristo, do not fear, little flock. Why? For it's because it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. Now, ano po ibig sabihin nito? It's just your Father's good pleasure to give you the kingdom. Ibig niyang sabihin, gusto niya maranasan mo ang buhay sa langit dito pa lang sa lupa. So, it's possible na maranasan po natin ang buhay gaya ng sa langit dito sa lupa. Yun nga po yung panalangin natin eh. So tayo po, praise God, marami tayong mga problema, but the thing is, the beauty of the gospel is this, because of what Jesus did at the cross, pwede nating maranasan ang heaven here on earth.
Ngayon kung sinasabi mo, ang buhay may parang impyerno, something is wrong with you. You are missing a lot bilang isang mananampalataya. Dapat na kahit po magulo ang mundo natin, of course, di natin may pagkakila. Pero it is possible to live or to experience heaven here on earth. Amen. Ito pong sinabi ng Panginoon. Once again, Luke 12:32. Do not fear, little flock. Ang ganda ng sabi, turing sa atin, little flock. Talaga namang, ang pakiramdam ko sa passage na ito, para tayong binibaby talaga ng Panginoon eh. Why? For it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. At sa kingdom ng Diyos, wala pong kulang. Hindi sila nagkukulang doon. Amen. So, ano ibig sabihin ng passage na to? God wants you to experience heaven here on earth. Amen. At bilang mga mananampalataya, tayo po pinaging matuwid ng Diyos. Alam niyo po, ano man po mga panalangin natin, bilang matutuwid, ito po ang pangako sa atin ng Panginoon. Kaya importante kilala mo kung sino ka eh. Yung iyong identity and your reality in Christ. Sabi po ng James 5:16, the effective fervent prayer of a righteous person availeth much. Amen. Now, nung na-realize ko at binigay sa akin revelation ng Panginoon yung verse na ito, sabi ko, Panginoon, pag meron ako mga daladalahin sa buhay, hindi na ako ganun natatakot. Alam mo ko bakit? Believing that I am the righteousness of God in Christ Jesus. And by the way, yung righteousness na meron sa akin, hindi po ito bunga ng aking self-righteousness. It is Jesus' righteousness imputed upon me. Kailan nangyari ito, Laverne? Kailan nangyari yan, Pastor? Nung akin pong sinang-ayunan na paanyaya ng Diyos sa akin, natanggapin ang kanyang bugtong na anak bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. So yung katotohanan na ako ay pinaging matuwid ng Diyos dahil kay Kristo. Ay bilang matuwid, ako po ay aking panalangin ay pinapakinggan ng ating Panginoon. So ibig sabihin, wala akong dapat ikapangamba. Of course, may mga pagkakataon bilang tao at narito po sa mundong ibabaw, natatakot pa rin po ako paminsan-minsan, nangangamba, pero naaalala ko sandali lang, ba't ako mangangamba sa mga pangangailangan namin? Ako'y pinaging matuwid sa harapan ng Diyos. And once again, sabi ng James chapter 5, verse 16, the effective fervent prayer of a righteous person availeth much. So pag ako po'y dumulog sa Panginoon, imposibleng hindi niya ako pakinggan because I am the righteousness of God in Christ Jesus. So ang dami talagang benefit na isang mananampalatayang kagaya mo. Amen and amen. Now, bakit tayo papakinggan ng Diyos sa ating mga panalangin? Because the war is over. Wala na pong gera sa pagitan natin at ng Panginoon. Let me give you this verse. It's found in Romans chapter 5 verse 1. Therefore, having been justified by faith. Sino po itong mga na-justified by faith? Tayo po ito. We have peace with God through our Lord Jesus Christ. So, kapag alam mo ikaw ay pinaging matuwid sa harapan ng Diyos, dahil nga pinapakinggan ang iyong panalangin, wala ka na ikakatakot sa harapan ng Diyos. Because through our Lord Jesus Christ, we have peace with our Abba. Amen. At dahil alam mong payapang-payapa na ang default mode mo because of what Jesus has done on the cross, abay, kada gising mo sa umaga, naniniwala ka, dahil naniniwala kang you are accepted or karitu, endued with special honor, highly favored before God, na alam mo na ikaw ay katanggap-tanggap, ikaw ay forgiven, ikaw ay kalugod-lugod sa harapan ng Diyos. Alam mo, nagagalak siya sa iyo. At talaga naman walang dahilan na tayo po ay matakot, mangamba. Although may mga pagkakataon, nararanasan natin yun because we still live in this fallen world. Pero kapag alam natin na lulugod sa atin ng Diyos, nagagalak sa atin ng Diyos. Ano po sabi ng Nehemiah 8 verse 10? Let me give you this verse. Ang ganda po nito. Do not sorrow. Why? Nandito na naman yung word na for. Because the joy of the Lord is your strength. Amen. So the more na alam mong nagagalak sa iyo ang Diyos, lumalakas ka every single day. Bagaman may mga problema tayo. Amen. Di ba, mga kapatid, napakabuti po ng Panginoon at napakaganda ng gospel. So, tinatalakay pa lang po natin ngayon yung mga katotohanan na tayo po ay dapat lumakad sa ating tamang pagkakakilanlan, yung ating truest identity at yung ating reality bilang mga nakipag-isa na sa ating Panginoon Hesukristo. Amen. Pagaman tayo po ay may mga agam-agam sa buhay, pero ang dalayan ko po, kaya tayo nagkakaroon ng Bible study online, ay alamin natin yung mga mabubuting bagay na ginawa sa atin ng Diyos. Na sa katotohanan, to answer our question for tonight, do Christians have one or two natures? Ano ba talaga?
Well, the answer is this. At pagyayamanin po natin yung ating tugon mula sa salita ng Panginoon. Tayo po bilang mga nakikristo Jesus, hindi na pwedeng bumalik-balik pa kay Adan. Hindi pwede yun. Bagaman marami pong mga mananampalataya sa ngayon ay meron pong mga ganitong paniniwala. They still have two natures. Pero hindi pwede talaga eh. Now, let me give you this truth to think about para sa ating pagpapatuloy. Sabi po ng gusto kong paalalang iwan sa inyo, you cannot be in Adam if you're now in Christ. Because you cannot be in two different locations at the same time. Uulitin po natin. This is truth to think about. You cannot, sino yung you dito? Believer, Christian, mananampalataya. You cannot be in Adam if you're now in Christ Jesus. Why? Because you cannot be in two different locations at the same time. Because bilang mga mananampalataya, you are now in Christ Jesus. Gaya ng sinabi ko kanina. Now, review. What is the word in? I-N. The word in, it's a preposition of location. So, if you're now in Christ Jesus, you cannot be in Adam at the same time. Imposible yun. Kasi kung nakikristo ka, hindi ka pwedeng palipat-lipat. Hindi, Pastor, sandali lang ha. Pwede yun. Merong nagsabi nito sa akin before. Kasi pag nagkakasala ka, bumabalik ka na naman sa iyong sinful nature. So, ibig sabihin, pag ikaw ay may sinful nature pa rin, mukhang hindi po nagtagumpay ang Panginoon sa krus ng Kalbaryo dahil yun ang kanyang kinalinga at inayos at talaga namang winakasan yung ating sinful nature sa kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo. Now, pagyamanin po natin ang pagtalakay dito. Talaga bang meron pang dalawa o isa na lang nakalikasan ang isang anak ng Diyos? Now, let me give you itong mga katotohanan ito. Let's start with your new identity and reality in Christ Jesus. Number 1, you have been crucified with Christ. This is your reality today, church. Ang katotohanan, you have been crucified with Christ. At ito po mga katotohanan ito ay atin pong bibigyan ng mga kaalinsabay na verses. Romans chapter 6 verse 6, knowing this, that our old man was crucified with Him, capital H, that's referring to Jesus Himself, that the body of sin might be done away with, that we should no longer be slaves of sin. So once again, this is Romans chapter 6, verse 6. Napakaganda po ng talatang ito. Amen. Sundan po natin. Galatians chapter 2, verse 20. I have been crucified with Christ. Sino po yung I dito? We Christians. Kasama dito tayo tinutukoy, I have been crucified with Christ. It is no longer I who live, but Christ lives in me. And the life which I now live in the flesh, I live by faith in the Son of God who loved me and gave Himself for me. Amen and amen. Ito po ang iyong nangyari sa inyo bilang mananampalataya. Amen. So, number 1, you have been crucified with Christ. So, nung pinako po ang Panginoon Jesus sa krus ng Kalbaryo, kasama kang ipinako doon. So, you have to be conscious about this truth. Dapat alam mo ang katotohanan ito. Bilang mananampalataya, you have been crucified with Christ. Number 2, this is now your new identity and reality in Christ. You died with Christ. Kung namatay si Kristo, ating Panginoon Hesus Kristo sa krus ng Kalbaryo, kasama kang namatay sa krus. Romans chapter 6 verse 7 tells us, for he who has died has been freed from sin. Amen. Ito po ang nangyari sa atin. Sundan po natin. Isa pa. Number 3. So you died with Christ. Number 3, what happened to you? You were buried with Christ Jesus. Yan. Hindi natin mailagay dito yung PowerPoint eh. Yan. You were buried with Christ Jesus. Amen. So, nung namatay siya, kasama kang namatay. Kung inilibing po ang Panginoon, kasama ka rin inilibing ng Panginoong Hesus Kristo. Kaya po dapat you have to see yourself kung ano nangyari sa ating Panginoon, yun rin po ang nangyari sa inyo. Because, why? Because you are now in Christ Jesus. That is now your new location. That's your reality. Amen. So, sundan po natin ang mga talata para tayo po ay meron pong pinangahawakan
ng mga talata dito. Romans chapter 6 verse 4. The first part. Therefore yung we dito mga Christians, born again Christians, we were buried with Jesus through baptism into death. Amen. Sundan pa po natin ang Colossians chapter 2 verse 12. Buried with him in baptism, in which you also were raised with him through faith in the working of God who raised him from the dead. Amen and amen. Colossians chapter 3 verses 1 until 2. If then you were raised with Christ, seek those things which are above, where Christ is sitting at the right hand of God. And verse 2 tells us, set your mind on things above, not on things on the earth. Kaya po bilang mga mananampalataya, kung alam natin kung ano po yung mga nangyari na sa atin ngayon, tayong mga bagong nilikha, dapat ang consciousness natin, ang awareness natin, hindi na po nakatutok yung ating mga isipan sa mundong ito because we are no longer citizens of this world. Bagaman marami po mga kapatiran natin sa ngayon ay talaga namang masyado pang abala sa mundong ito. Hindi dapat, sabi po ng talatang ating binasa, set your mind on things above, not on things on the earth. Praise God. Bakit? Kasi po tayo po ay inilibing ng kasama ni Kristo. Yung dating ikaw, wala na yun. Patay na yun. Alam niyo po, you have to be conscious about this truth. Kasi one time, nung ako po ay nagbo-broadcast sa FEBC, marami akong mga nakakadaupang palad ng mga listener doon at dinadalaw po ako. At after po ng programa, nakikipagkwentuhan ako sa kanila. At sinasabi ng iba, ay, thank you, Kuya Laverne, matagal na ako nakikinig sa inyo. And then, nakikipagkwentuhan sila sa akin at pinag-uusapan namin itong topic na ito. Marami po sa mga kapatid natin, mga listener natin, in those days na nagtatanong sa akin, Kuya Laverne, ang isa bang mananampalataya, meron pang isa o dalawa na lang kalikasan? Kasi one time, meron pong isa ring dumalaw sa akin na nanay na, sabi niya sa akin, ay, salamat sa ministeryo niyo sa radyo at sa iba pang mga broadcasters na narito. Dahil sabi niya, binago ako ng Diyos mula sa aking masamang pag-uugali. Sabi ko, praise God po, nanay. Pero sabi niya sa akin, alam niyo, Kuya Laverne, ang ayokong nagagalit. Syempre sabi ko naman sa nanay na bumisita sa akin, opo, syempre nanay, ayaw natin nagagalit tayo. Pero sabi ko, na iba tayo nyo nagagalit? Anong dahilan? Kasi Kuya Laverne, pag nagagalit ako, lalo tigit pag meron ako mga kapatirang nakakita sa akin, ako matitisod talaga. Sabi ko, ba't po matitisod? Kasi sabi niya, pag nagagalit ako, lumalabas yung tunay kong pagkatao. Kako, bakit po? Kasi pag nagagalit ako, minsan nakakapagmura pa ako, nagiging tigre ako, nagiging, para ba akong, alam mo na, para akong naging ibang tao. Sabi ko, nanay, hindi na po yun ang inyong totoong sarili. Dahil ang inyong pong sarili, ngayon, ikaw ay bago ng nilalang. Tapos binalikan niya ako, sabi niya, di ba, Kuya Laverne, pag ikaw ay nagkakasala, bumabalik yung dati mong pagkatao. Kako, hindi po. Hindi na pwede mangyari yun. Tapos inisa-isa ko sa kanya ito, sabi ko, nanay, simula nung tinanggap mo ang Panginoon Jesucristo, you have been crucified with Christ. Ikaw ay ipinako na kasama ni Kristo. At hindi po natapos doon, sabi ko sa kanya, ikaw ay namatay din kasama ni Kristo. You died with Christ. At hindi po natapos doon, sabi ko sa kanya, nung nilibing po ang Panginoon Jesucristo, kasama kang inilibing. Kaya po yung luma mong pagkatao, hindi natatayo yun. Kaya you have to be conscious na yung dati mong ikaw na pag nagagalit ay nagmumura at talaga namang nagiging, sabi niya, nagiging tigre ako, nagiging leon ako. Now, ang question, bakit po nangyayari yun? Kasi ang kanyang consciousness, yung kanyang lumang pagkatao. Sabi po ng Biblia sa atin, therefore, if any man is in Christ, he is a new creation. According to 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Behold, pag sinabing behold, be aware, be conscious that all things have passed away. Take note old things, mga lumang bagay have passed away. Behold, sabi mo rin ng talata, sabi ni Apostol Pablo, behold, be aware, be conscious that all things, lahat ng mga bagay ay binago na, have become new. So ito yung naging problema ni nanay, bagaman siya po'y mananampalataya, sa aming huntahan ng panahong yon, she was then still conscious about her old self. Pero sabi ng 2 Corinthians 5 verse 17, behold, all things, including your old self, have passed away. Behold, all things have become new. Yun ang problema ng mga mananampalataya. Kaya po may ilang mga mananampalataya na nanatili pa rin suplada, yung iba natatagpo ang masama ugali, yung iba napakasungit. It's because I believe hindi sila aware of their new reality
and identity in Christ. So once again, yung tatlong tinalakay natin, your new identity in Christ and reality, you have been crucified with Christ. That's number 1. Number 2, you died with Christ. Number 3, you were buried with Christ. So inilibing ka na, hindi na pwedeng mabuhay yung luma mong pagkatao. Nilibing na yun eh. So dito na po tayo sa number 4 na importante pong maintindihan natin. Na bakit masasabi mo, Brother Lovern, na ibang-iba na ako talaga? Because number 4, it tells us, you were made alive in Christ Jesus. Wow! Sundan natin ang mga talata bilang suporta. Romans chapter 6, verse 11, likewise you also reckon yourselves to be dead indeed to sin, but alive to God in Christ Jesus our Lord. Sabi dito, reckon. You have to see yourself. Kumbaga, estimahin mo ang sarili mo, reckon. If what happened to Jesus, it also happened to you. Kung siya po ay ipinako sa krus, it happened to you. Kung siya po ay namatay sa krus, nangyari din po yan sa inyo bilang mananampalataya. Kung siya po ay nilibing, kasama rin po kayo nilibing. At ang mabuting balita, nung siya po ay nabuhay na maguli, nabuhay po kayo maguli. Ang tawag po doon ay regeneration. Come on, say this with me. Regeneration. Yan po ang termino ng mga... Wala pala ako sa camera. Ito. So ulitin natin nung kayo po yung nabuhay maguli, ang tawag dito ay regeneration. Say this with me, regeneration. Ano ibig sabihin nito? Yung dati mong lumang pagkatao, wala na yun. Binigyan ka ng bagong henerasyon ng Diyos. Regenerated being na po kayo. This is the term of the theologians, regeneration. Ang tawag po dito ng ating Panginoon Jesus in John chapter 3 ay born again experience. Now, what is regeneration, by the way? It's an act of God where a spiritually dead person like you and me before, is made alive in Christ Jesus through the Holy Spirit. So nakita natin, yung triune God is at work doon sa regeneration. Number 1, it's an act of God where a spiritually dead person is made alive in Christ through the Holy Spirit. So wala tayong ginawa. Yung triune God po ang kumilos para sa atin. And that's why today, you are born again because you were made alive in Christ. Buhay na po tayo. Yung ating espiritu ay buhay na buhay. Amen. Kaya po ang tawag sa atin, ang nararanasan mo ngayon ay born again experience. Now, sundan pa po natin na ilan po sa mga talata para na susundan po talaga natatayuan yung ating mga pinag-uusapan. 1 Corinthians 15, verse 22. For as in Adam all die. Di po ba because of Adam's sin, lahat ng tao ay patay ang espiritu. But this is good news. Even so in Christ all shall be made alive. Amen and amen. And of course, sundan pa po natin Ephesians chapter 2 verses 4 to 6. But God, who is rich in mercy because of His great love which He loved us. Amen. Sundan pa po natin verse 5 until 6 po ito. Even when we were dead in trespasses, made us alive together with Christ. By grace we have been saved. And raised us up together and made us sit together in the heavenly places in Christ Jesus. Ulitin ko lang po ito, parang hindi nakikita yung verse na ito. That's verse 6. So tayo po, ang position natin today in Christ, we are now seated together in Christ in the heavenly places. Amen. So bilang mga mananampalataya, you have to be conscious about this truth para hindi na po tayo nakikipaglaban sa buhay. Amen. So importante bilang mga mananampalataya, you know your new identity and your reality in Christ Jesus. Nang sa gayon ay, gaya ng sinabi ko kanina, because ilang days na lang from now, we will be celebrating Christmas. Hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo. At dalayan ko po, kaya tayo nagkakaroon ng Bible study, and for those people who are asking me, talaga bang meron na lang isang nature o dalawang natures ang isang mananampalataya? Well, nasagot na po natin tonight yung ating question. Kapag alam natin, meron ka na lang isang nature, at hindi ka na bumabalik sa iyong sinful nature. Ano yung nature na yun? God's divine nature. Yun ka na. You are partaker of God's divine nature because you are now in Christ Jesus. Amen. Now, balikan po natin yung question natin kanina. At habang tayo po ay nagra-wrap up na sa ating mga pinag-uusapan. So, this is our question for tonight. Once again, do Christians have one nature? Naku, nasagot bigla, Dito muna tayo sa question. This is the answer, mga kapatid. The answer is just
one nature. We have just one nature. 2 Corinthians chapter 5 verse 17. Napakayaman po ng talatang ito. Therefore, if anyone is in Christ, that's you, kapatid. He is a new creation. All things have passed away. Behold, all things have become new. So, bilang mananampalataya, pakatandaan po natin ito at bilang pagbabalik tanaw sa ating mga pinag-usapan kanina, your new identity in Christ Jesus. Number 1, you have been crucified with Christ. Ito po yung mga verses na binasa natin kanina bilang pagpapatotoo at pagpapatunay. See Romans chapter 6 verse 6 and Galatians chapter 2 verse 20. Ikaw ay namatay na kasama ni Kristo. You died with Christ. Read Romans chapter 6 verse 7. You were buried with Christ. See Romans chapter 6 verse 4. Colossians chapter 2 verse 12. And Colossians 3, 1 until 2. And you were made alive in Christ. See Romans 6 verse 11 and 1 Corinthians chapter 15 verse 22. So tandaan po natin ang mga katotohanan ito. And Romans chapter 6 verse 4b tells us that just as Christ was raised from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. And this is our solution for tonight, church. As a Christian, ikaw to at saka ako, be aware that you are now in Christ. And being in Christ, you are now partaker of God's divine nature. So, wala na po yung inyong sinful nature. This is who you are today and forevermore. Amen. 2 Peter chapter 1 verse 4 tells us, by which have been given to us exceedingly great and precious promises, that through these, ano yung these dito? Exceedingly great and precious promises. Kaya po plural tense, plural po dito eh. You may be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Amen. And Ephesians chapter 4, verses 22 till 24, that you put off concerning your former conduct the old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Gaya po ng sinabi ko kanina doon sa aming conversation ni nanay. Sabi ko, Nay, you need to put off your old self. Tanggalin nyo na po yung inyong consciousness sa inyong lumang pagkatao. Hindi na ikaw yung nanay na dating palamura, na parang tigre, na parang leon. Sabi ng talata, once again, you put off concerning your former conduct in dati mong pag-uugali. The old man which grows corrupt according to the deceitful lust. Now, tuloy po natin, sabi ng talata, sa verse 22. Tuloy natin, sabi ng Ephesians chapter 4. Still, chapter 4 tayo. And be renewed in the spirit of your mind. So, yun ang kailangan nating maranasan. Paano maririnod po ito? By having a regular Bible study, gaya po na ginagawa natin ngayon. And that you put on the new man which was created according to God in true righteousness and holiness. This is you today, church. So today, you have to see yourself righteous, holy, not because of what you are doing. Hindi po, wala tayong ginawang mabuti, wala tayong ginawang matuwid, o banal sa harapan ng Diyos, but because we are now in the beloved, in the righteous one, in the holy one, Jesus Himself. Kaya po God sees you righteous and holy because you are now in Christ Jesus. You are in Christ. That's your vocation today and forevermore. Amen. So, bilang mga magse-celebrate ng Christmas, importante po ito nang sa gayon, nagse-celebrate tayo ng malinaw sa atin. Wala na po. Wala na pala yung aking lumang kalikasan. Isa na lang ang nature ko ngayon. I am a partaker of God's divine nature. Now, I'll be giving you two last verses before we end. Ito pong Ephesians chapter 2 verse 10. Sabi ng Ephesians chapter 2 verses 8 till 9, for we have been saved through faith, we have been saved by grace through faith in Christ alone. It is a gift of God. Not of works, lest anyone should boast. And then by dating sa verse 10 ng Ephesians chapter 2, for we, Christians po yung we dito, are His workmanship or obra maestra. Gano'n kakaganda sa harapan ng Diyos, created in Christ Jesus for good works. So tayo po gumagawa ng kabutihan dahil ito po ay patotoo na ating kaligtasan, which God prepared beforehand that we should walk in them. So dapat po tayo ay conscious na sa paggawa ng kabutihan because this is now your new nature, being in Christ Jesus. Titus 2:14, who gave Himself for us that He might redeem us from every lawless deed and purify for Himself His own special people, zealous for good works. So mga kapatid,
Bago natin i-celebrate ang Christmas on December 25, importante po maintindihan natin to. You just have one nature. At bilang mga pinaging kaisa ni Kristo, kalikasan na po natin sa ngayon ang gumawa ng kabutihan. Yun kay. Kaya wag po kayong maging conscious na sa dating ikaw. Hindi na ikaw yun. Pamisa-misa bumabagsak tayo, pero you have to, gaya na sinabi ko nung Sunday, pag nagkakamali tayo, never, take note of this, never judge your standing by your behavior. Huwag mong papakinggan sa Satanas kasi bumubulong yan pag nagkakamali tayo. Ganyan ba ang Kristiyano? Now, if bibilin mo yung sinasabi ni Satanas na yan, you are judging your standing by your behavior. But rather, every time you fail, you fall, judge your behavior by your standing. Halimbawa, nagkakamali po kayo. Sasabihin mo, sandali lang, hindi ko na dapat ginagawa ito. Kasi mananampalataya na ako, hindi ako dapat gumagawa ng mga liko-likong sistema ng buhay. Kasi matuwid na ako sa aking harapan. You are judging now your behavior by your standing. Eh ano bang standing mo? You are now the righteousness of God in Christ Jesus. Holy. Kaya po na binasa natin kanina. Amen? Sabi ng Ephesians chapter 2 verse 10, di ba? Ikaw ay obra maestra ng Diyos. And that you put on your new man, in which was created according to God in true righteousness and holiness. So church, this is you today. So dapat po talagang pinapaniwalaan natin. And to answer once again the question, do Christians have one or two natures? Isang nature lang po talaga. Wala na yung sinful nature mo. Kung meron po kayo napapakinggan ng mga ganyang mga katuruan, huwag niyo pong papakinggan yun. That's a lie. Hindi po totoo yun. Yun po ay panluloko ng kalaban. But bilang mananampalataya, para kayo po ay mawala na yung takot at pangamba at harapin po ang buhay. Bagaman marami pong kaguluhan sa mundong ito, pero paniwalaan mo that being in Christ Jesus, you are accepted. You are carried to. You were created in true righteousness and holiness. At kapag ito po ang inyong consciousness, nakakagawa po kayo ng kabutihan. Na gumagawa ka ng kabutihan, hindi para maligtas, kundi dahil ligtas ka na. Yun po ang bunga ng inyong kaligtasan. Bilang mga taong binago na ni Kristo. Dahil ito na ang inyong kalikasan, ikaw ay makadiyos, matuwid at banal sa kanyang harapan dahil kay Kristo Jesus. At ang katotohanan po ito ay gusto ko pong ibigay po ang paanyaya. Maaari niyo pong maranasan sa inyong buhay ang mga katotohanan ito at mga biyayang ito kung kayo po ay sasang-ayon sa paanyaya ng Diyos. Ang paanyaya po sa inyo ng Diyos, kung wala po kayong relasyon sa Panginoong Jesus, ay mararanasan niyo po talaga ang pagiging aligaga, maligalig, laging may takot at pangamba sa buhay. Pero kung gusto niyo po maranasan ng buhay na ganap at kasiyasiya, na ito po yung nakalagay sa Biblia, John 10 verse 10. Ito po ang pakay ng ating Panginoong Jesus kung bakit po siya naparito. Sabi niya, I am come that you might have life and that you might have it more abundantly. Now, if you want to experience this truth according to Jesus Himself, in John 10 verse 10b, I'm encouraging you to accept Him as your Lord and personal Savior. Paano pong gagawin natin, Pastor? Sabi po in Romans 10 verse 9 that if you confess with your mouth, simple lang. And of course, bubuksan ninyo yung mga bibig, sabi na yung mga puso. And believe in your heart that God has raised Jesus from the dead, you shall be saved. Pwede po ba yun? So I'll be praying for you and please pray this prayer with me. Sabayan niyo po ako, buksan po ninyo inyong mga puso. Sabihin niyo po ito, Ama, kinikilala ko pong aking sarili apart from you. Wala po akong magagawa. Kaya naman sa oras pong ito, tinatanggap ko at kinikilala ko ang aking pangangailangan ng isang tagapagligtas. Jesus, simula sa oras na ito, ikaw na aking Panginoon at Hari na aking buhay dahil kayo po ang nagligtas sa akin diyan sa krus ng Kalbaryo. At sa inyong kamatayan, winakasan na ang aking kasalanan. At makalipas ang 3 araw, kayo po ay nabuhay na maguli. At nung kayo po ay nabuhay na maguli, kasama na akong nabuhay. Dahil ako ay ligtas na. Salamat po sa inyong kaloob na katuwiran at kabanalan. Dahil ang aking pangalan ay nakasulat na sa aklat ng buhay. Amen at amen. Kaibigan, welcome po to the family of God. And kung kayo po ay sumabay sa panalangin yan, patuloy po tayong lumago sa biyaya ng Panginoon. Samahan po ako every Tuesday night sa atin pong Bible study online. And gusto ko naman pong kausapin this time, ikaw naman na nanampalataya.
And for the longest time, ikaw ay lito at talaga namang ngayong gabi, praise God, ay nabuksan ang isipan sa katotohanan bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano. Ikaw ay nagtataglay na lamang na isang kalikasan. Wala na yung sinful nature mo. Wala na yung dating ikaw na salbahe, lapastangan, nagmumura. Wala na po iyon. Wala na yung sinful nature mo. But today, ikaw ay may bago ng kalikasan bilang nakipag-isa na kay Kristo. So I would like to pray for you. Abba, thank you so much sa kapatid na kasama po namin ngayon. Dahil sila po ay nabuksan ang isipan sa katotohanan ito. O Diyos, salamat po dahil kami po ay patuloy mong pinagyayaman sa aming mga pinag-uusapan kasama na aming mga kapatirang ito. O Diyos, purihin ka dahil patuloy mong pinagyayaman aming mga kaluluwa sa yaman ng iyong salita at habang amin pong inaantabayanan ang araw ng pagdiriwan ng kaarawan ng aming Panginoong Jesus ay talaga namang pinupuno mo ng biyaya ang aming mga puso. Salamat, O Diyos, sa katotohanan ito. Purihin ka, O Diyos. And this we pray, Lord. In Jesus' name. At tayo po ay nasa uling bahagi na ating programa. Maraming salamat for joining me tonight. Ang bilis ng oras ha. Oras natin ngayon ay 8:35. Ganun na pala kabilis, ano? Well, wala naman naghihintay sa ating gusto mo na batiin yung mga kasama natin. At thank you po for joining me tonight. Once again, happy belated birthday kay Brother Roy Magadia, ang butihing hubby ni Sister Maylene. Alam ko nag-celebrate ng birthday si Brother Roy last Friday. So, happy birthday at sa lahat po ng mga nag-celebrate ng kanilang birthdays. Salamat po for joining us tonight. Sister Emmy Herrera Kapunitan, magandang gabi po sa inyo. Nakasama rin natin si Brother Edison Salcedo Iguis. Kumusta na? Salamat din po kay Sister Odeth Rakid Soriano, si Ate Edsel Cuevas, Sister Luz Peralta, sila Ate Ana Manalastas. Ay, siya nga pala, yung mga pupunta ng Baguio, magbabakasyon, iingatan kayo ng Panginoon at patuloy nyo mararanasan ang pagdiriwang sa Paskuhan. Kasi may mga kaibigan tayo sa Taytay, ay, hindi ko alam kung baka naman sikreto ito, no? Pero enjoy ninyo ang inyong pagtungo sa Baguio. Salamat. And hello kay Nanay Julia Vidad, kay Nanay Medi Remo. See you po on Sunday. Sila Kuya Jason Encarnacion, sila Brother Ver Cuevas, si Nanay Carmelita Mendoza Hanoras, and dami pa nila, no? Dami natin kasama ngayon. At si Sister Ruth Katakutan, magandang gabi po sa inyo. Sister Janet Arbuyes, and Brother Ruel Paganpan, or soon to be Pastor Ruel, magandang gabi po sa inyo. Michael Nino Munoz, magandang gabi po sa inyo. Si Ate Chi, watching. Sa TikTok pala si Ate Chi. Thank you, Ate Chi. Si Sister Becky Amber Nidea, good evening din po sa inyo. From Bicol pa siya. And salamat, Sister Linden Makaraig. Sister Norma Vitalis, of course, at si Brother Philip, good evening po sa inyo. And marami pa eh. At salamat po sa inyong pagsama. Si Teacher Nelly, si Sister, sa nakalagay dito si Teacher Maria Lazo. Teacher Nelly, hope to see you po on Thursday. Meron tayong Bible study sa church. And Sister Janet Arbuyes, yan, nabati ko na kanina. Si Brother Makoy, Kuya Makoy Alcantara, Ate Jackie, of course, Brother Fidel. At salamat po sa inyong pagsama sa akin. At kung kayo po ay napagpala at naniniwala sa ating mga pinag-uusapan, please, pakishare po yung ating broadcast. At importante po na marinig din po ito na ilan sa mga kapatiran natin. O sa marami nating mga kapatiran ng sa ay lumawig po yung ating ministeryo. At sa ngalan po na bumubuo ng ating programa, sa ngalan po ni Mami Jo at si Ate Yani, nakasama ko po dito sa bahay. And of course, sa ngalan po na ating technical director na si Kuya Aves. Maraming salamat po in advance. Merry Christmas. Baka po next week ay tayo po muna ay mag-holiday. And we hope to see you on the 20... Alam ba? Hindi siguro this year na. Sa 2026 na. At happy New Year to everyone.
Maraming salamat po sa inyo at ayusin pa po namin itong aming studio. At maraming salamat po sa inyong patuloy na pananalangin sa amin at nais ko pong iwan sa inyo ang 3 John chapter 1 verse 2. Beloved, I wish above all things that you may prosper and be in health, even as your soul prospers. Bye!